Gumanti na ng yakap si Limbert sa asawa na nagawa pang halikan ng tuktok ng ulo nito sabay hagod ng likod. Gusto niyang maging kampante ang loob ng asawa habang sinasabi niya ang tunay na dahilan ng pagpunta niya ng ospital. Hindi naman yun big deal, ngunit gusto pa rin maging handa si Talia. May dinalaw lang ako dong pasyente, wala akong sakit mahal. Dinadalaw, mas lalo pang naging palaisipan ng salitang yon para kay Talia. Sinong pag-aaksayahan ng panahon ni Limbert na dalawin? Bakit hindi nito ipinaalam sa kanya? Ibig bang sabihin ay hindi siya pinagkakatiwalaan ng asawa? Hindi niya natuloy mapigilang biglang mag-overthink ng malala nang makikita sa mukha niya. Hindi ikaw ang may sakit? Paglilinaw ni Talia ng bahagyang nakahinga na ng maluwag. Ngunit iniisip na baka lang hindi naintindihan ni Limbert ang kanyang tanong kung kaya naman kailangan linawin to. Namilog pang mga mata doon ni Talia nang tumango na si Limbert bilang kanyang tugon sa kanya. Kung ganon, sino nga ang pinag-aaksayahan ng ganitong panahon ng kanyang asawa na bisitahin? Ibig sabihin, ay importanteng tao ang tinutukoy nito sa buhay niya. Sumagi na sa isip niya doon ang ina ni Limbert na si Eleanor. Ngunit parang ang imposible namang magkasakit ng masama ng ugali ng babaeng yun. Ika nga ng matatanda ay matagal mamatay ang masamang mga damo kahit palagyan ng lason. Kung kaya ekis na kaagad sa Eleanor, yun nga lang sino nga. Sumakit ng ulo niya, hindi niya pa rin mahulaan ang taong itinutukoy ng kanyang asawa na nasa ospital at pinaglalaanan nito ng oras niya. Babae ni Limbert? Imposibleng gawin niya yun. Siya lang ang mahal nito at damayon ni Talia. Siya lang, palagi. Sino bang tinutukoy mo? Hindi na makatiis ay tanong ni Talia na gustong malaman kung sino yon kahit pa wala pa man inasasaktan ng puso niya. Para yatang bulkang sasabog at magwawala siya kapag ibang babae yun at hindi niya kilala. Huwag mo naman akong pakabahin ng sobra, Limbert. Humigpit pang yakap ni Limbert na nakonsensya na dahil nababasa na niya ang pagiging kuryoso ng mga mata ng asawa kung sino ba yon at anong kaugnayan sa kanya. Hindi nga lang niya tahasang masabi ang pangalan nito. At dahil ayaw niya sobrang nag-aalala sa kanya si Talia at nag-overthink ng kung ano-ano, kung kaya minarapat lang nasabihin na niya, iniisip na lang niya na maintindihan siya ng asawa kung ipapaliwanag niya ng maayos dito ang tunay na kalagayan ng ina. Hindi naman sobrang samang tao ni Talia upang mawala ng puso lalo na pagdating sa may sakit. Isa sa palaran niya, ang mga yon total naman ay naman na. Ang plano pa naman ay gawing lihim na lang yun. Magpapasalamat siya kung iintindihin siya ng asawa. Kung hindi naman, ay hahayaan na lang din niya at lilipas naman yun. Si Mommy Talia, sagot ni Limbert na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng asawa upang makitang magiging reaksyon nito. Siya yung nasa hospital na madalas kong dalawin at paglaanan ng oras. Ilang segundong napaawang ang bibig ni Talia na hindi na magawang itanong pa kung anong naging sakit nito. Hinihintay niyang magiging paliwanag ng asawa na alam niyang sasabihin din niya yung itanong. May sakit siyang pneumonia, mild lang naman at sabi ng doktor ay mabilis mapagaling. Kinailangan lang siyang i-admit ng hospital lang dahil sa kanyang panghihina. Ilang araw na siya doon sa hospital, ayaw ding i-absorb ng mabilis ng katawan niyang mga gamot na ibinibigay. Kaya hindi pa siya makalabas doon. Nanatili ang tingin sa mukha ni Limbert ni Talia. Tinatansya kung nagsasabi ba ito ng totoo at hindi nag-imbento lang ng alibay. Muling nabasa ni Limbert yon kung kaya naman minabuti niyang kunin na ang cellphone at ipakita sa asawang sa kanyang mga kuhang larawan na ilan ang kanyang inang nakaratay sa banig ng karamdaman. Yun ang patunay niya dito. Heto mahal, mga larawan niya. May date and time yan kaya hindi mo masasabing edited ko lang siya. Walang imik na tinanggap ni Talia ang phone ng asawa at nag-scroll pa siya doon ng ibang kuha ni Eleanor. May nakalagay na IV drip sa kanyang kaliwang kamay at mukhang ang tamlay ng kanyang mukha. Karamihan sa mga larawan ay tulugang babae o kung hindi naman na hindi ito nakatingin na para bang stolen na lahat ng pictures niya. Bakit ganito mga kuha mo? Hindi siya nakatingin? Mapaklang ngumiti na doon si Limbert sabay iling. Sa nangyaring sagutan niyo, nagalit siya sa akin dahil hindi ko siya kinampihan. Alam mo naman ang ugali niya. Ayaw niya rin na nandun ako sa ospital. Kaya naman ganyan ang mga kuha ko. Kung hindi rin naman ako pupunta doon, sino mag-aasikaso sa kanya? Ako lang naman ang nag-iisang immediate family. May punto naman si Limbert kaya hindi na nagtanong pa si Talia na tinanggap na lang ang paliwanag nito. Gusto niyang sabihin na gusto niyang dalawin ang ina nito bilang suporta.
Ngunit lalabas na ang plastic niya dahil ayaw naman niya kay Eleanor. Tapos bigla siyang magpapakita. Baka mamaya, mas lumala lang ang biyanan niya nang dahil dinalaw niya ito sa kabila ng pagiging ayaw nito sa kanya. Bihis ka na ng damit para makakain na tayo. Turo pa ni Talia na inihanda niyang damit na pamalit. Tahimik na sinunod naman yun ng kanyang asawa habang matamang pinapanood ni Talia. Nang matapos ito ay nagtungo na sila sa kusina upang kumain ng dinner. Pinatulong na ni Talia ang ilan sa kanilang maid na naghihintay na matapos ang kanilang pagkain. Sinabihan niya na lang ang mga ito na kinabukasan na lang din sila maghuhugas ng mga maiwang plato sa kanilang lababo na ayos lang din. Sige po Ma'am Talia, tahimik nilang mag-asawang pinagsaluhan ng hapunan. Hindi sila bumalik sa topic patungkol sa ina ni Limbert dahil baka malose appetite na sila. Nang mga sumunod na araw ay hinayaan pa rin ni Talia ang asawa na hindi nagbago ng routine araw-araw. Hinihintay pa rin niya itong kumain, dinadamihan na lang niyang kain ng snacks after lunch nang sa ganon hindi siya gutumin bago pang dinner nila. Ganon pa rin bang treatment ng mommy mo sa'yo? I mean, galit pa rin ba siya habang nasa ospital? Medyo, pero naniniwala ko malapit ko na ulit makuha ang loob niya. Baka kaya hindi siya gumagaling kasi nang dahil sa stress? Mag-sorry kaya ako sa kanya. Baka yun ang hinihintay niya. Sunod-sunod na tanong ni Talia sa asawa nang sabihin nitong mas lumala pa nga yata ang galit ni Eleonora. Ganun na lang ang naging iling ni Limbert. Hindi niya ilalagay sa kapahamakan ng asawa lalo na't sangkot ang ina niya. Hindi mo yan kailangang gawin, Talia. Hayaan mo siya kung gusto niyang mas manatili ng ospital kaysa umuwi. Pero Limbert, baka yun lang hinihintay ng mommy mo. Sabi mo nga, na-cure ng mild pneumonia niya, hindi ba? Giit pa ni Talia. Gusto lang din niya makita ang kalagayan ng biyanan. Imposible kasi hindi ito palabasin ng doktor kung magaling na. Unless nag-iinarte na lang ang babae at kakuntsabang doktor nang sa ganun ay nasa kanya pa rin ang atensyon ni Limbert. Hayaan mo na mahal, ayoko makadagdag pa to sa isipin mo. Hayaan mo't magsasawa rin si mommy sa ospital. Hintay na lang natin yung mangyari. Sa kabilang banda ay ganun na lang ang lapad ng ngiti ni Eleanor pagkaalis ng kanyang anak na sarili niyang silid sa ospital. Aliw na aliw siya na nasa kanyang focus nito at buong atensyon at wala sa kanyang asawa na nakaraang araw. Ibig lang sabihin noon ay siyang top priority nito. Pangyayari na gustong-gusto niya dahil pakaramdam niya ay nagawa niya ng maagaw ang atensyon ng anak na dapat naman talagay sa kanya. Ang plano pa noon ni Eleonora, kinabukasan ng araw na yon ay magpapadischarge na siya pero magdidemand naman siya ng apartment na lang, dalawin ni Limbert gaya ng dati. At dahil alam nito na may sakit pa siya, kaya susunod ito at hindi siya matatanggihan. Doon niya uunti-untiin na agawin pang atensyon nito sa asawa hanggang sa mundo na lang niya ang kilala ng anak. Ganun ang plano niya ng mga sandaling palang na iyon ay pinagbubunyi na ni Eleonora. Wala pa man iyon. Ano sa palagay mo, Janice? Pagbibigyan na ako ng anak ko kahit na anong hilingin ko? Tanong pa ng babae na mukhang wala namang sakit sa kinang ng kanyang mga mata sa mga sandaling iyon. Janice! Paulit-ulit na tumango ang babae na tinanong ni Eleanor at tinihinga ng opinyon. Nakikinita na ni Eleanor na masyadong focus ang loob ng kanyang anak sa kanya na kahit na anumang daing niya ay paniguradong agarang ibibigay nito. Ganon niya lang pala mapapasunod ang anak. Sana noon niya pa naisip na gawin ang bagay na yon, hindi niya na kailangan pang pahirapan ang sarili. Kung alam lang niya sana. Subukan niyo po madam, malay niyo naman this time ikaw nang palaging piliin ni Mr. Mondragon kumpara sa kanyang asawa. Sulsul pa ni Janice na maligaya na rin ang ngisi habang nakatingin kay Eleanor. Makahulog ang napangisi pa doon sa Eleanor na agad na naglalaro sa kanyang isipan ang iba pang mga plano niya. Kailangan niyang mabilog ang ulo ng anak at mautusang makipag-divorce sa anak ng mortal niyang kaaway. Hindi rin dapat magbungang kanilang pagsasama habang maaga pa kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Kapag may batang involved, mahirapan siyang paghiwalayin ang mag-asawa. Sigurado ka, Limbert? Puno ng paniniguradong tanong ni Talia nang muli niyang buksan na gusto niyang dumalaw sa ina nito pagkaraan ng ilang araw at mas nabaling pang atensyon ng asawa sa ina niya. Lalabas na rin naman na siya. Kailan? Sa apartment na lang niya ako dadalaw. Giit pa rin ni Talia na tila ba bored sa kanyang kondo. Upang wag nang humaba pa ay hinayaan na lang ni Limbert na gawin ni Talia ang kanyang gusto. Isang hapon matapos na makalabas ni Eleanor ay dinaanan niyang asawa sa kanilang kondo
upang isama sa pagdalaw sa kanyang ina. Namili pa ang babae ng basket ng prutas kahit na hindi siya sure kung tatanggapin yun ng babae. Gusto niya lang na makita rin si Eleanor dahil sa mga kwento ni Limbert. Parang ang lala ng sakit nito na kinakailangan niyang araw-araw pa rin nadalawin kahit na nakalabas ng ospital. Mahal, mahiling sana ako sa'yo. Kapag nakaharap na natin si Mommy, harap ni Limbert kay Talia matapos nilang marating ang parking ng apartment ng kanyang ina. Nanatili nakatingin naman si Talia sa kanya at hinihintay ang mga sasabihin niya. Ano man ang sasabihin ni Mommy, huwag mo na sana siyang patulan. Ang ibig ko sabihin ay ang mga magagaspang niyang patutsada. Napataas ng kilay ni Talia doon. Ang ibig bang sabihin ng kanyang asawa ay mabuting manahimik na lang siya kaysa sa lungutin ng sasabihin ng ina? Paano naman kung nasa mali at below the belt na to? Tatahimik pa rin ba siya at hahayaang yurakan ng Eleanor na yun ang kanyang buong pagkatao? Ganun ba? Hindi sa kinakampihan ko siya, mahal ha. Ayoko lang na mapunta na naman siya sa ospital. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Para maiwasan na rin natin ang sitwasyon. Pwede mong ilabas yun sa akin kapag uwi natin. Ako na lang ang pagbalingan mo, please. Pero naroon naman ako. Ako nang bahala kapag sobrang below the belt na sinasabi niya. Hindi ko siya to ito-tolerate lalo na kapag nakakasakit na. Napakunot ng bahagi ang noon ni Talia. Gets niya naman ng asawa. Kaso, ang contradicting na sinasabi nito. Ano ba talagang gusto nitong mangyari? Hindi na lang diretsuhin. Ang dami pang pasakalye. Okay, sang-ayon pa ni Talia na iginalaw pa ang magkabilang balikat na para bang hindi na yun big deal. Umibisa sila ng sasakyan at sabay na tinungo ang apartment ni Eleanor na unang beses mapupunta ni Talia. Kung kaya naman naging abalang mga mata ng babae na luminga at suyuri ng tirahan ni Eleanor. Maayos naman yun, hindi basta pipitsuging tahanan. Siyempre, si Limbert din ang nagbabayad nito. May kasama ka pala, Limbert. Napawi ang ngiti ni Eleanor nang pagbukas niya ng pintuan ay nakita niyang naroon ang manugang. Ang buong akala niya ay ang anak lang niya ang dadalaw. Bagong ligo siya noon at halatang pinaghandaan ang pagdating ni Limbert. Aayaan niya sana sa labas itong kumain ng dinner, ngunit mukhang hindi matutuloy. Mano po, magaspang ang tono ni Talia na wika na kinuha ng isang kamay ni Eleanor. Hindi naman nakapalag doon si Eleanor, lalo na't kaharap ang kanyang anak. Hinayaan niyang halikan ng noon ni Talia ang likod ng kanyang palad kahit na nangangati siyang huwag pagbigyan ito. Nakangiti pa rin na hinarap niya si Limbert at binigyan na ng mahigpit na yakap. Sinuklian din naman niyo ni Limbert. May lakad ka, Mommy? Wala, aayain na sana kitang kumain ng dinner sa labas. Tama, sa labas na lang tayo kumain ng dinner, mahal. Hawak ni Talia sa isang braso ng asawa at nakangiting tumingala pa upang ipakitang gusto niya rin yon. Para namang mabagong ambience, hindi ba? Ang totoo ay ayaw ni Talia na magtagal sa apartment ng biyenan. Nababahala rin siya na baka mamaya ay may kung anong ilagay sa pagkain niyang biyenan. Mabuti na yung mas maaga siyang paranoid kesa mahuli. Gusto mo sa labas kumain? Baling na ni Limbert na hinaplos pang ulo ng asawa. Tumango naman ang ulo ni Talia kahit na nakikita niya sa gilid ng mga mata ang mariing pagtutol ng ina ng asawa. Yung tipong nakalathala sa mukha nito na nagawa niyang maagaw ang atensyon ni Limbert. Yun ang gusto ng mommy mo. Kaya pagbigyan natin siya, nakakasawa rin kaya na nasa bahay ka lang. Hindi po ba? Lingon na ni Talia kay Eleanor na matabang nang ipinapakitang aura ng kanyang mukha dito. Parang artistang on cue na mabilis na nagpalit ang emosyon ni Eleanor nang lumingon ng anak na si Limbert sa kanya. Upang ipakita na ayos lang sa kanyang lahat ng sinabi ni Talia at sang-ayon siya dito. Oo, Limbert, talo ng tugon nito kahit pa gusto na niyang ipakita ang sungay niya sa manugang. Alright, sige tara. Huwag mo nang isama si Janice, tingin ko naman hindi mo na siya kailangan. Siyang ayon ni Limbert na sa menyas na kay Janice na kunin ang dala nilang basket na prutas bilang regalo sa kanyang ina. Tumalima naman doon ang caregiver at makahulugan na tumingin kay Eleanor. Hindi sinalungat ni Eleanor ang kagustuhan ng anak, kung yun ang panimulang hakbang upang makuha niyang loob nito at ipakitang okay na sila ng manugang niya. Bakit naman hindi? Pero syempre, kailangan niyang iparating kay Talia na hindi niya pa rin gusto ang babae para sa kanyang anak kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa likod ka na ng sasakyan, Mommy. Diyan sa passenger seat ang asawa ko. Utos ni Limbert sa ina ng akmang doon ang tungo ng babae. Hindi naman nakipagtagisan dito si Talia kaya tahimik pa rin siya. Ah, sige. Nasanay kasi ako na diyan nauupo, anak. Gusto niyo po ba? Pwede naman po ako sa likod na muna.
Mapagkumbabang tura ni Talia na para bang nais ipakita kay Eleanor na kaya niyang magpakababa. Sige na, sa passenger seat na kayo maupo. Makahulugan ang naging tingin ni Limbert sa asawang hindi mahulaan kung ginagawa lang ba niya iyon upang mapalapit sa kanyang ina. Sa halip na ikatawa naman yon ni Eleanor ay kinasama pa niya ito ng loob. Ayaw niyang taktika nitong parang ipinapakitang magaling at huwarang manugang. Gusto niya yung nilalabanan siya nito at ipinapahiya para naman magkaroon ng dahilan ng anak niya si Limbert na magalit dito. Sa ipinapakita nitong ganito para mas lalo lang itong mamahalin ng kanyang anak at hindi yon maganda. Tsak na mabubulilyasan itong kanyang plano. Dapat siya ang mas magiging mukhang mabuti. Nako, hindi na iha. Ikaw na dyan sa unahan, sa likod na lang ako. Halata ang pagiging plastic ni Eleanor na nagawa pang hawakan ng isang balikat ni Talia upang masabi lang na mapagbigay siyang biyanan. Pagkasabi niya noon ay sumakay na siya ng kotse upang huwag nang mapilit ni Talia. Ipinagkibit balikat na lang yun ng babae. Hindi man sabihin ni Eleanor, basang-basa niya kung bakit niya ginagawa yon. Malamang ay hinahanapan siya nito ng butas na maaaring maging kasarian niya sa asawa. Bagay na hindi niya mapapayagang mangyari dahil lalaruin niyang mabuti ang matanda kung yun ang gusto nito. Patibayan na lang silang dalawa ng mental health. Kung sino magtatagumpay na para kay Talia, hindi niya mapapayagang ibigay sa babaeng ina ng asawa niyang uling halakhak at pagkapanalo nito. Siya kay na mahal. Alalay pa ni Limbert sa likod ng asawang hindi nakaligtas sa paningin ni Eleanor. Kung nakakasugat ng mga tingin ng babae, kanina pa doon duguan si Talia, nadama ang init ng mga titig ng biyanan niya sa kanya. Gusto niyang mapahalakak at lantarang ipagbunyi ang pagkapanalo. Humantong sila sa isang French restaurant dahil sa biglaang cravings ni Talia sa pagkain doon. Hindi naman yun ulit sinalungat ni Eleanor, hindi na mahalaga sa kanya kung ano pang kakainin nila ngayon. Mabuti naman at sumama ka sa asawa mo ngayon, iha. Bukas ng usapan ni Eleanor nang magkakaharap na sila sa isang table at hinihintay ng kanilang order. Ngumiti pa siya na hindi naman umabot sa mata. Ngayon lang din po kasi ako nagkaroon ng pagkakataon. Bakit? May mga photoshoot ka na naman bang nakaschedule? Wala po. Hindi mo na ako tumanggap ulit. Bakit naman? Nilingon ni Talia ang asawa na para bang nanghihingi siya ng saklolo. Ang totoo nun ay may offer sa kanya, ngunit si Limbert ang hindi siya pinayagan na muna. Nagdahilan tuloy siya na masama ang pakiramdam. Mabuti na lang at pinagbigyan siya ng kumpanya na humahawak sa kanya. Hindi naman niya kailangan magtrabaho pa, mommy, salo ni Limbert, kahit na hindi hinihingi ang opinyon. Bakit nga? Mabuti yung habang bata pa ay marami ang ipon para ma-enjoy niyo sa pagtanda. Tandaan niyo na ang lakas at kakayahan ay lumilipas. Pero ang halaga ng kinita niyo doon ay hindi na tumutubo pa. Gustong ikutan ni Talia ng mga mata ang biyanan. Kung magbibilangan sila ng ipon ng kanyang asawa ay paniguradong ang layo ng perang nasa pangalan niya kumpara sa kanyang asawa. Marami siyang pera dahil bata pa lang. May funds na inilaan ang kanilang mga magulang sa kanilang magkakapatid na nasa pangalan din nila. Sinigurado yun ni Althea at Renz para kahit na anong mangyari, may perang mga anak nila kung sakaling magkaroon man ng biglaang pagkalugi ng kanilang mga negosyo. Actually, alam na nilang magkakapatid yon na hindi pa rin naman nila ginagalaw. Wala pa sa kanilang magkakapatid na gumagalaw dahil lagpas pa sa salitang sapat at umaapaw ang kanilang sariling pera galing sa sariling pawis. Secure ng future namin, mom. Hindi mo yun kailangang alalahanin. Hindi dahil sa pamilya ng asawa ko, kundi dahil may sapat na rin naman akong halagang naiipon para sa retirement plan namin. For now, kapwa na lang muna naming ine-enjoy ni Talia ang buhay. Lingon pa sa asawa ni Limbert nang nginitian na. Naputo lang kanilang usapan doon nang dumating ng kanilang order at maagaw ng atensyon sa halimuyak ng bango nila. Ang mga sumunod na pagdalaw ni Limbert sa inay laging kabuntot na si Talia. Bagay na hindi na nagugustuhan ni Eleanor dahil palagi na lang siyang kailangang magpanggap. Pakiramdam niya ay hawak sa leeg ng asawa nito ang kanyang anak, kung kaya naman laging ganun ang nangyayari na hindi gaya ng dati. Paano pa niya makukuha ang loob ng anak kung kasama palagi ang asawa nito? Pakiramdam niya, matapos na pagbigyan siya ni Talia sa gusto niya ay pinagtatawanan siya. Wala bang ibang gagawin niyang asawa mo, Limbert, kung hindi ang bumuntot ng bumuntot sa'yo? Bakit palagi mo nalang sinasama kada bisita mo sa akin? Sabihin mo, sinasabi niya bang hindi kanya papayagang pumunta dito kapag hindi mo siya isinama? Hindi na kita masolo. Hindi na tayo makapag-bonding ng tayong dalawa lang. Palagi na lang ako nahahati ang atensyon mo sa aming dalawa.
Akong pinunta mo dito kaya dapat nasa akin naman ang buong atensyon mo. At dahil nandiyan ang asawa mo, kahati ko pa rin siya. Minsan na nga lang sa isang linggo kung dumalaw ka, hindi mo pa maibigay ng buo. Mahabang litanya ng reklamo ni Eleanor na ipinakita ang tunay na kulay na akala ni Limbert ay wala na.